Truth. Hello! Hello. Ayan. Okay, Vibes. Ano ang pangalan mo? Taga saan ka? Mel po, tawagin niya na kay Mel ng Taguig. Tagig. Bell. Bel. Mel po. Mel. Mel. O, Mel ng Tagig. Anong ate napatawag ka? Sure ko lang po. Ang? Meron po akong kasama po, lagi natin kasama po sa trabaho. Teka. Tungkol saan to? Sa pag-ibig mo to? Sa love life po. Love life. O, sige. Mel! I-share mo na! Kasama ko po siya sa trabaho. Pero pareho kami married. Pares kasal. Okay. Tapos? Kasi po siya, minsan, matagal na kami magkakilala, magkasama. Pero once, parang nabigla ko na minsan pinausap niya ako na kasi napansin niya may problema ako. Kasi sabi niya, mag-usap tayo. Sabi niya gano'n. About sa problema ko, gusto niya na i-share ko sa kanya yung problema ko. Tapos nung time na yun na-share ko yung problema ko sa kanya, parang nagulat ako na biglang hindi ko alam kung ano yung feeling ko na ano yung sasabihin ko sa kanya. Kasi after namin mag-usap, sinabihan niya ako na maging comfortable ako sa kanya, comfortable ako sa kanya na tapos anytime daw, pag may problema ako, nandiyan lang daw siya, handa na siya yung Tapos nung time na nung tapos na kami mag-usap, sabi niya sa akin, pwede mo ba akong i-kiss? O i-activate para rin daw po gumaan yung pakiramdam ko. Saglit lang, Mel. Yung nabahagi mong kwento dito sa... Anong pangalan nito? Mel din, di ba? Pero hindi tunay na pangalan, ha? Kunyari, parehas na kayo, Mel. Na kwento mo dito kay Mel na isa, anong problema yun? Yun na-share mo sa kanya. About po sa family ko, Sa relasyon mo. relasyon na namin mag-asawa. Okay, sige. Tuloy ang kwento. Hinalikan mo siya? Opo. Son all. Okay. Kasi hindi kami makapaniwala ni DJ Main na bumigay gabi. Ilan taon na pala si Mel? Ilan taon ka? Kasi wala po sa akin noon. Siyempre parang ano niya na sabi para maging comfortable kami sa isa't isa. Pero ilan taon ka nga? Oo. So, 40. 40, okay. Nasa husto siya na. 50, siya 52. 50, siya 40. 10 years gap. Si babae 40, si lalaki ay 50, 50. okay? So yung paghalik, Sounds familiar. so yung paghalik mong yon, walang ibig sabihin yon. Opo, wala pong ibig sabihin yun sa akin. Yes. Sige, kwento. Okay, kwento. Tuloy mo na. Tapos naramdaman ko, nung niyayakap niya ako, tapos paghalik ko sa kanya, parang bigla niya akong hinalikan sa lips. Ano daw? Hinalikan sa... Hinalikan. Sa lips? Sa lips o sa leeg? Opo. Sa lips. Sa Okay. lips po. Sa lips po. Sa lips? Lips. Okay. O tapos? Opo. Tapos, pero hindi ko pa rin inintindihan, hindi ko pinansin yun. Kasi, nare-respeto ko siya eh. Okay. Tapos, dumating yung after 2 weeks, nag-chat ulit siya sa akin. Sabi niya mag-usap tayo. Okay. Anong pinag-usapan nyo? Wala. Nung nagkita kami, na lang niya akong niyakap. Yakap lang? Kiss lang? Niyakap niya ako. Tapos, hanggang sa hinalikan niya ako, halos buong part ng katawan ko. Oh my goodness! Oh my goodness! Kiss lang.
O tapos, ano pa sumunod na nangyari? Ay, alam mo na to, radyo to, naka-live tayo, Mel, Oo. ha? Sasampigain ka namin. Okay, tapos, ano sumunod? Ayusin mo. Prime time to. Nangyari na ang mga nangyari. Ganun ba yun, Mel? After, yung sa month na yun. Sagutin mo muna yung tanong ni DJ Main, Mel. Nangyari ba ang hindi dapat mangyari? Muntik na po. Ay, Ay. boring. O, tapos, After nun, next month, another month, nagkita kami ulit. Okay. ay, nagme-make time. May Make part time 2 pa, ha? talaga. O, Nag-e-effort sila. Oo, tapos? Nagkita kami ulit, tapos gano'n ulit yung nangyari hanggang sa... Yun, yung... Di ko na napigil yung sarili ko. Ayun na, bumigay na si Mel. So doon na sa pagkikita ulit, the next month, doon na nangyari yung naudlot na dapat mangyari nung una. Opo. How's the feeling? Oh my goodness. Let's go. Let's go. How's the feeling? Gusto ko marinig yung Tatanungin perspective. mo ba? Bakit? Gusto ko lang marinig yung perspective niya kasi yung kiss niya nung una, 'di ba? Sabi nga niya wala namang intensyon. Oo. 'Di ba? Gusto ko magbura. Kasi parang nung huli naramdaman ko parang... Maluwag? Parang nakaramdam ako ng kakaiba na rin sa kanya. Nakaramdam na siya ng feelings. May attachment na. Agad-agad. Sa tanda mong yan, ha? Given naman yun sa mga babae, ano ka ba? Tapos, after naman yung nangyari sa inyo, nagpaparamdam pa rin ba ito si Mel na lalaki? Ano po, parang inano ko na po, gusto ko nang tumigil. Kahit nasasaktan ako, sabi ko sa kanya, itigil na natin ito kasi Mali. mali tayo may pamilya, yung masira yung boss na pamilya natin. Patay. So, parang gusto pa rin ituloy nung lalaki, yung nasimulan ninyo. Opo. Mm-hmm. Ayaw niyang pero ayaw niya sanang tanggapin. Na Pero ako na yung umiiwas. Ako na yung umiiwas kanya. Oh my gulay. gulay. Sana all gulay para fresh. Okay, Mel. Ngayon, napatawag ka sa amin dito. Kinuwento mo yung... SKL mo. SKL mo. Secret files mo. Ano ngayon ang tanong mo, Mel? Hindi kasi ang hirap kasi nakikita pa rin kami. Parang Saglit, hindi ko Mel. maaalala. Mel. Mas mahirap kapag nakabukas yung monitor mo dyan kasi masakit sa tenga talaga. Hinaan mo muna. Okay? Mahina na nga po. Okay, tama. Balik tayo. Ngayon, ano ang tanong mo? Kung ba't napatawag ka dito? Hindi ko alam kung kasi parang hindi ko rin kaya na mawala siya. Lalo na So- parang kami TV. To cut it short, confused si Mel. Naku, patay. Kasi See? napamahal na rin siya sa akin. Siguro. Kung tama pa ba? Tama pa ba yung ginagawa ko? Yan ang tanong. Kung tama pa ba ang ginagawa niya? Sige, ito, Mel. Para hindi na natin patagalin, pakinggan mo ang POV ni DJ Mel. Alam mo, Mel, yung kinis mo yung isang lalaki, ano yun hindi pwedeng walang ibig sabihin yun. Tayo mga babae, bago tayo kumis, bago tayo bumigay dun sa lalaki, ibig sabihin na una na yung nararamdaman natin dun sa lalaking iyon. Kumbaga, may attraction na, 'di ba? Kaya tayo bumibigay, 'di ba? Kaya yung unang kiss mo imposibleng wala lang 'yun. 'Di ba? Ibig sabihin gusto mo rin yung tao. Tapos may nangyari sa inyo. Yun yung mabigat. Doon tayo nalilito, especially tayo mga babae. Dahil tayo more on emotional tayo Kapag may nangyari na, feeling natin love na agad yun. Unlike sa mga lalaki, kaya nilang makipagtalik ng walang feelings. Nang wala lang. Totoo yun. Ito ba yun? Correct yun? Yes, di ba? Sa dami ng babae mo, Hoy! posibleng lahat, mahal mo, di ba? Huwag nga ako, Kiko. Di ba? Ako sa bilyan. Kaya, siguro na-confuse ka doon sa naramdaman mo kasi naging comfortable ka sa kanya
lalo na may nangyari sa inyo. Tapos, 'di ba yung attraction kasi, ano yan eh, hindi natin kayang kontrolin yan. Anytime, anywhere, pwede tayong ma-attract kahit sino pang tao yan. Pero yung desisyon na gagawin natin, yun, yung kontrolado natin. At hindi lahat ng nararamdaman natin ay kailangan nating sundin. Dahil yung tunay na pagmamahal, Mel, hindi yan pagpili dun sa taong gusto mo. Kundi yung pagrespeto dun sa pangakong ginawa mo at sa mga taong masasaktan mo kapag pinairal mo yung emosyon mo. At kung hindi ka naman masaya na dito sa iyong asawa, kung kayo ay kasal man, 'di ba, o hindi, mas makakabuting harapin mo muna yung problema mo dito sa karelasyon mo. Bakit nga ba? Bakit mo nagawa iyon? Anong kadahilanan? 'Di ba? Yes po. At kung hindi ka na masaya, exit. Kasi rights mo naman yun eh. Kesa yung may nasasaktan kang tao na pinangakuan mo, especially kung kayo kasal. At ano na lang ang masasabi sa'yo ng mga anak mo? Yun nga po eh. So kung hindi ka na masaya, exit ka ng maayos habang andun pa yung respeto. Yes po. Maraming salamat, Judge Maine. Pero totoo naman kasi yun eh. Oo naman. Oo. Diba? Tayo mga babae, nako, pag may nangyari agad, naku-confuse na tayo. Kala natin love, kaya mas maganda kinikilala muna natin yung tao para alam natin ano ba talaga nararamdaman natin dito sa tao. Pero kung tayo ay kasal na at nasa relationship na, asan yung respeto mo dun sa commitment? Asan yung tiwalang ibinigay sa'yo? Sinira mo na yung sarili mo. Doon sa asawa mo, sinira mo din yung sarili mo doon sa anak ninyo. Kaya nga po, pinuputol ko na yun. Kasi lang, nasasaktan pa rin ako pag nakikita ko. Huwag ka nang magdahilan! Alam mo, ganito. Ikaw, Kiko, anong perspective mo ito? As lalaki naman. Ganito kasi, hindi ka naman namin hinuhusgahan, ano, Mel? Totoo naman. Siyempre, buhay mo yan. Kami... sige. Kami, natutuwa naman kami na tumawag ka dito, na ibig sabihin nun, pinagkakatiwalaan mo kami ibahagi yung kwento mo at makakuha ka ng ibang point of view. Dahil, of course, naiintindihan din namin na ikaw, Mel, nasa ano ka either nasa cloud nine ka, lumilipad ka sa alapaap na masyado ka masaya, o nasa madilim kang sitwasyon na hindi mo na naiisip kung ano ang tama at mali. Di ba? Pero para sa akin, Mel, di ba, na sabi mo nga, kasal ka, may mga, ilan ang anak nyo, Mel? Ano po? 6? Opo. Ani? Ilan taon yung panganay at ilan taon yung bunso? 25 yung panganay ko. And then, ang bunso, 10 years old. 25 at 10 years old. 25 at 6 years old. Sige, ganito, Mel, ano? Mel, medyo ganito ha. Mel, kasi komplikado yung pinasok mong sitwasyon no? Kami magiging diretso lang ni DJ Maine ha. Kanina naman nasabi niya sa iyo ng diretso kung ano yung mga dapat mo malaman mula sa point of view ng babae. Ito naman yung para sa akin na Mel, alam mo, dapat in the first place hindi ka nakukonfuse Bilang isang 40 years old at lalong-lalo bilang isang babae, hindi ka dapat humantong sa ganitong sitwasyon na parang binaliwala mo yung mga taon na pinagsamahan ninyo ng asawa mo at yung masasayang alaala na binuo yung dalawa na nagresulta sa 6 yung anak.
Nang dahil lang sa, ewan ko kung ano yung specific na problema mo kaya nagtulak sa'yo para pumasok ka sa ganitong sitwasyon na pinagbigyan mong papasukin sa buhay mo itong lalaking ito na wala ring respeto sa asawa niya gaya mo, tatanungin mo sa amin ngayon kung paano ka lalabas. Ano ba dapat gawin kapag pumasok ka? Dapat alam mo rin ang exit plan mo. Di ba? Yes po. Ang hirap eh. Unang-una, kasal ka. Pangalawa, 6 ang anak nyo. Hindi mo ba din ba naisip, Mel, simula pa lang sa umpisa nung hinahalik-halikan ka na at nagbibigay na sa iyo ng motibo tong lalaki na yung panganay mo ay 25 years old. Kapag paano na lamang pag nalaman itong anak mo yung ginagawa niyong kalaswaan? Ano na lang ang sasabihin nito? Ano na lang mukhang iharap niyan sa mga nakakakilala sa inyo kapag kumalat ang kwento mo? Di ba? Paano yun? Nagawa nyo na. Nakumit nyo na yung bagay na hindi nyo dapat ginawa. Kasi sa ganitong sitwasyon, hindi naman to dapat, walang ifs, walang buts, walang anumang alibay o rason. Hindi mo po pwedeng sabihin kasi nakuha lang ako, nahalikan lang ako kasi dala lang ng problema. Hindi, nakainom lang ako. Kalokohan yun. Choice mo yun. Choice mo yun. Ginusto mo yun. Una pa lang, pinapasok mo na sa buhay mo eh. Pumayag kang halikan ka. Pumayag kang yakapin ka. Ang pinakamalala, pumayag ka na magkaroon ng mangyari sa inyong dalawa. Eh paano kung nabuntis ka? Yun lang. Diba? Ang bigat nun. Ang bigat nun, 40 years old, sabihin natin na 42 ka. Tapos nagdadalang tao ka pa. Paano sasabihin ng asawa mo? Paano may papaliwanag yan? Di naman tayo ganito ganyan, wala naman nangyayari sa atin. Tapos lumobo ang tiyan mo? Paano yun? Gaya ng sinabi namin kanina ni DJ Main. Di ba, nabiro mo ko kanina, DJ Main? Ano yung SKL ko? Oo. Ang binitaw ko sa'yo, lahat ng kalokohan at katarantaduhang ginagawa mo ngayon, iniipon mo yung karma mo na balang araw, walang nakakaalam, kung di ang langit lang, kung kailan mo aanihin lahat ng karma mo. Eh, ang masakit niyan, Kiko, paano kung yung karma mo hindi pinadaan sa'yo? Ayun. Doon sa anak mo. Anak mo. 6 yan. Kawawa sila. Di ba? Mini-mini mo Oo. yan. Simula sa panganay hanggang sa bunso. Para mas masakit daw yung balik. Di ba, Mel? Pero again, hindi natin dapat to ginagamit na dahilan kahit sino. Hindi natin dapat gagamitin to na hindi, nagkamali ako. Tao lang ako eh. No, hindi dapat ganun. Wag na wag mong gagamitin ang dahilan na tao ka lang. Kaya mo nagawa yan. Dahil sa lahat ng nilalang ng Diyos sa mundo, tao ang binigyan ng kapasidad para makaunawa at makaintindi ng lubos-lubos sa kung ano pang kailangan. Masigit tayong dominant kaysa sa hayop, mapalupa, hangin, tubig, ultimo mga halaman. Sa lahat ng nilalang, tayo ang may pinaka malawak at nakakaunawa ang pag-iisip. Again, yung ginawa mo, choice mo yan. Kung ano man dumating sa'yo na pagsubok o kabayaran ng ginawa mo, harapin mo. Pero, huwag mo nang hintayin yun. As early as now, putulin mo na. Kahit ayaw pa nung lalaki, sa'yo namang galing. Minsan may mga closure na hindi na dapat natin pag-usapan pa. Yung closure na yun manggagaling sa'yo mismo dahil yun yung pinili mo. Thank you po. Alam mo, Mel, hindi naman namin gusto na may mangyari sa yung hindi maganda, yung tinatawag na balik, o kung ano man. Kami pinagpapasalamat namin na, kumbaga kinonfess mo sa amin yan, di ba? Pinagkatiwalaan mo kami. Pinagkatiwalaan mo kami na marinig at mabigyan ka namin ng ibang point of view. At hari nawa, Mel, itong mga simpleng salita namin sa'yo, hindi man lahat applicable, pero nawa kahit isa doon ay makatulong at sundin mo para syempre kumawala ka sa anino na nakaraan. Again, Mel, kahit saan muntik ng anggulo, Mali. walang tama
Walang tama sa ginawa mo. Mali is mali. Walang justification. Walang kahit anuman. Mel, isa rin isipin mo na kung yung lalaki ang mali, itong nakarelasyon mo, sana ikaw na yung maging tama. Diba? Alang-alang sa mga anak nyo, alang-alang sa asawa mo, at kung bibigyan ka ng pagkakataon, kasama sa pagtutuwid mo sa mali mong to, kausapin mo yung asawa mo. Oh, Kausapin mo. Napaka-unfair sa kanya eh. totoo. Napaka-unfair. Pag-usapan ninyo, ano ba? Bakit mo ba nagawa yan? May pagkukulang ba siya? Aminin. Aminin ba? Aminin mo muna. Kasi yun yung doon magsisimula ang tama. Mm-mm. Hindi ganun kadali, oo. Hindi namin sinasabi na gawin mo agad-agad ngayon. One step at a time. Kasi ilang taon na kayong kasal ng asawa mo? 26 years. 26 years! 26 years, be. So sa 26 years na yun, Ilang taon mo siya minahal? hindi, for sure, 26 years, kilala niya ang asawa niya. Alam mo kung paano mo kakausapin, alam mo kung kailan yung timing. Mel, itama mo yung mali. Lagi mo rin tandaan, walang sikretong hindi nabubunyag. At mahirap nito, kapag itong sikreto mong to, nanggaling pa sa labas. Oo, Nanggaling pa sa ibang tao. wala na. Mas lalo kang dito. Todas ka talaga dito, Mel. Hindi mo na kaya i-defend ang sarili mo. Actually, hindi mo naman talaga ma-defend eh. Kasi mali eh. Mali eh. Oo. Magdi-defend ka lang kung alam mong tama ka. Oo. Pero kung alam mong mali ka na, magpakumbaba ka, aminin mo, gawin mo ang tama, bumawi ka. Ayusin mo. Kasi wala na eh, pumasok ka na sa commitment, kasal kayo eh. Oo. 26 years, akalain mo yun? Ako para sa akin hindi solusyon na maghiwalay kayo. Sa akin yun ha. Oo. Pero sa akin naman, kung hindi na masaya, bakit nyo pa ipipilit? Pero yun nga, kailangan nyo munang mag-usap. Hindi kayo pwede magpakiramdaman, Mel. Matatanda na kayo parehas. Totoo. Yes po. Okay? Alang-alang sa mga anak mo, alang-alang sa asawa mo, at alang-alang sa'yo. Gawin mo kung anong tama. Thank you po. Thank you po. Mel, kung kaharap mo ngayon ang asawa mo, anong gusto mong sabihin sa kanya ng tao sa puso? Ang hirap na nirapan pa po ako. Ay, wala pa po akong masabi. Hindi ko po umano sabihin. Sige, dito sa sa Kay Mel na kumpatsero lalaki. mo. Dito sa kumpatsero mo, anong gusto mo sabihin? Tanggapin niya na hindi tama talaga yung ginawa namin. Humingi ako ng ano sa partner niya. Humingi ako ng sorry sa partner niya. Kasi best friend ko yung partner niya. Hanggang dito na lang tayo. Tanggapin na natin. Kahit sabihin natin na, nakikita ko nasasaktan ka rin, nahirapan ka rin. Tanggapin na natin na hindi tama yung ginagawa natin. Tigil na natin. Yun lang po. Mel, baka may gusto ko din sabihin sa mga anak mo. Yung mga anak ko, sorry. Kasi parang, nadala lang siguro ako sa problema. Sorry sa mga anak ko. Kung ano bang malaman nyo man, ayoko masira yung pamilya natin. Ginagawa ko lahat para sa inyo. Pero kung saan malaman nyo man, patawarin nyo ako. Pero hindi ko na uulitin kung nangyari na. Hirap. Ang hirap magbiro dito. Mabigat. Dalawang pamilya masisira. At kumare pa pala Kumare niya. mo pa. Ibig sabihin, kilalang kilala. Oo. Isa lang talaga masasabi namin sa'yo, Mel. Alam mo kung ano? Ang lupit. Ang lupit! Ang lupit mo, Mel. Thank you po sa advice niyo. Maraming salamat din, Mel, sa
pagtitiwalang ibinigay mo sa amin ni Kiko at pag-share ng iyong SKL. Napakabigat pero punong-puno ng leksyon. Yes po. Sana Mel, sa pagtawag mo ulit sa amin ha, mabalitaan mo kami na okay na ang lahat. Hindi man ganun kabilis, hindi man kinakailangan kang madaliin o apurahin, doon lang tayo sa tama. Okay? So, thank you po. Maraming salamat! Maraming salamat po mga ka-vibes, si Mel ng Taguig! Pagig! Thank you! Ang lupet!